Ito ay paglilingkod sa bayan natin ng inyong abang lingkod, 61 years in the service to our beloved community. Public service. At nasa ikalawang oras tayo ng ating Fun Saturday. Ito ang ating pakikipag-ugnayan sa mga issues. Ugnayan, pakinggan! Dito lamang yan sa ating palatuntunan every Saturday. Saturday Live! At binubuksan natin ang ikalawang oras, ikalawang bahagi ang ating Insight, puro-puro, opinion, and Saturday Live. kasama po ang inyong abang lingkod, laging naglilingkod. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. 61 taon na tayong naglilingkod sa mga kababayan natin from Naga to Manila and to the world. Yan ang dala natin ay lagi pong mga makatotohanan, laging mga pinagbabatayan ay mga dokumento ng iba't ibang mga organisasyon, mapagpipitaganan na mga samahan ng mga pinanggagalingan ng mga tunay na mga balita. Mahalaga po yan sa mga pag-uusapan natin ngayon sa ikalawang bahagi ay may direktong epekto sa buhay, kinabukasan, hindi lamang ng ating bansa, kundi ng bawat buhay ng mga Pilipino. Kaya sa mga bagay na napapakinggan natin sa ating kapaligiran, kailangan ay bantayan natin, usisahin natin, ito ba ay fake? Ito ba ay totoo? Especially at the med, sa kalagitnaan itong mga kaguluhan na nagaganap na sumisira ng ating paniniwala, especially sa demokrasya ng ating bansa. And you will see, in hours from now, may mga rallies tayong makikita. At sa likod nito ay ang mga pagkalat ng mga balita na may kaugnayan sa kalagayan ng rally, kalagayan ng ating bansa, at hinaharap ng ating bansa. Kaya ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito, mga kababayan, is directly important to the activities of our people diyan sa bansa, sa kaya kanilang hinaharap, sa kanilang paniniwala. Mga trolls, mga vloggers, mga influencers. Ang conclusion ng marami sa mga mananaliksik nating mga kababayan at mga kaibigan at international organizations at that, ang kanilang pananaw ay itong mga trolls, the vloggers, the influencers, most of them are blueprints of disinformation, of hate and destruction of our Philippine democracy. Kung paano itong mga propagandista na ito ay binubuo upang maging kapanipaniwala ang kanilang mga kampanya na gumugulong sa mga kasinungalingan to distort facts. Pag-uusapan natin yan, mga kababayan, kung minamahal. Especially kanina nasabi ko sa inyo, one of the glaring facts ng distortion na kapag ito ay namutawi sa labi ng isang taong merong sensitibong pwesto sa gobyerno, naniniwala tayo, nagtatawa tayo, namamalakpak tayo. Naalala ninyo, kanina lang nabanggit ko, who is the stupid God? Palakpak. Maging official ng gobyerno sa harapan ng presidente nung kanyang sinabi yan. Palakpakan sila, tawanan sila. And now, nananalangin sila sa kaligtasan at pag-uwi ng kanilang ninuno. Sabi ng ICC, no? Denied. So pag-usapan natin, mga kababayan kong minamahal, bakit itong mga international organizations like the British Newton Tech for Do Network, research group na Aid Data, research group na Democratic Erosion Consortium,
Diyan sa Pilipinas ang Vera Files. International ang Agence France Press. From London, Oxford Internet Institute. From the United States, Reuters Sayabra Investigation. Ito po'y ilan lamang sa mga sources ng informations na ating pinagkunan upang mabuo ang usapan natin ngayong araw na ito, araw ng Sabado. That the trolls, the vloggers, the influencers are the blueprint of disinformation, of hate, and destruction of Philippine democracy. Mabigat. Yan ay conclusion hindi lamang galing sa murang kaisipan ng inyong kaibigan, kundi base ito sa matitibay na mga pananaliksik na mga nabanggit kong mga samahan. Simulan natin ang mga aspekto nitong troll farms, mga kababayan. Just to give you an idea, paanong itong mga bagay na ito na batang-bata pa. In fact, sa Pilipinas, nagsimula lamang ito sa panahon ni Rodrigo Duterte. Even Marcos applied the system. Natatandaan ninyo, meron siyang sariling research group from London bago siya kumandidato bilang vice-presidente sa bansa. Natalo nga siya ni Leni Robredo. Pero gumamit din ito. Ang tinamaan ng husto nito ay ang grupo ni Rodrigo Duterte. So tingnan natin maigi, mga kababayan, kung bakit sa aking palagay at sa base sa pananaliksik na ito ng mga research organizations na ito. Panganib ang mga trolls, panganib ang mga vloggers, panganib ang mga influencers. Bakit? Sabagat sila ay merong kapasidad na magpabagsak ng gobyerno. In fact, natatanda ninyo, ngayon meron tayong iba't ibang mga lumalabas na mga panukala. Maglagay na lang tayo ng consensus caretaker, maglagay na lang tayo ng caretaker government, maglagay na lang tayo ng transition council, maglagay na lang tayo ng resign all movement, o kaya mag-reconfigure tayo. Yun ang mga katagang naririnig ninyo ngayon. Because of the confusion. Bakit? Sapagkat marami tayong mga nasasabat na mga fake na mga pagbabalita at mga endorsements galing sa mga vested interest groups headed by the Chinese Communist Party. Sa para maliwanagan natin at makagawa tayo ng hakbang na bantayan ninyo ang mga destabilizers na ito. Ang mga ito po ay very professional sa kanilang industriya. In fact, sa mga pananaliksik nito mga nabanggit ko kanina, British Newton Tech for Development Network, galing sa A-Data, Verifile, Democratic Erosion Consortium, etc., etc. Sabi nila, etong mga trolls na mga Pilipino ay hinubog sa napakaraming aspekto. Naandyan ang aspekto ng pera. Naandyan ang aspekto ng political dynasty. Yung dinudyos na natin itong pamilya. So ano man ang idikta sa atin, sunod tayo ng sunod. At kung ano man ang pangangailangan natin, sunod tayo. Sa bakit kailangan natin ng pera. Naalala ninyo saan ba yung aking hindi ko yata nailagay. Wala, hindi ko nailagay. Ito. Vloggers. Pakinggan natin itong vloggers, ha? Pakinggan natin ang kanyang... Walang problema sa akin yan kahit tawagin akong online trolls as long as kumita ako. Walang problema. Unang-una, alam kong mali. Tatanggapin kong mali. Tatanggapin kong mali. May kailangan akong buhayin, may kailangan akong suportahan na pamilya ko. So, kailangan kong tanggapin ito para to be able to survive. At alam ko naman sa sarili ko, hindi lang ako ang gumagawa nito.
Napakarami. Marami. Kasi maganda yung kita eh. Actually, marami akong kakilala mga vloggers na talagang garapalan talaga. Garapalan talaga. So ngayon, marami talagang lumalabas na mga vloggers na talagang sumusuporta. At marami ring mga politiko na gumagamit ng mga vloggers or ng mga YouTubers para i-promote kung ano yung meron sila. Ganon. Ganon talaga. Kailangan ko ang pera. At may mga nagbibigay ng pera. Professionalized industry ngayon, mga kababayan. Etong trabaho ng mga vloggers na ito. In fact, kung natatandaan ninyo ang operasyon ng mga pogo sa ating bansa, na mga nadiskubre ng PAOK, alala ninyo, well-organized na mga pogo operations, especially sa kanilang mga love scam operations, not necessarily yung pogo, kundi noong naging illegal ang pogo, love scam ang mga ginagamit ng mga ito. Professional ang operation. Yan ang klase ng operasyon ng mga trolls, ng mga vloggers, ng mga influencers these days. Ayon sa Oxford Internet Institute, itong mga ito, sa finances na ipinagkakaloob ng kanilang financier, in the case of vloggers sa Pilipinas, naandyan ang mga political dynasties na nagbubus-bus ng pera sa kanila. Naandyan ang Chinese Communist Party na merong objektibo, especially na naandyan ang Amerika sa Pilipinas, ang kanilang pamamayagpag sa West Philippine Sea. At bantayan ninyo ang Scarborough, sa baka dyan po ang susunod na target na kukubkubi ng China. Meron silang coordinated social media manipulation. Itong mga vloggers na ito, well-organized. Ayon sa Oxford, meron silang mga phone farms. Sabi ko na nga, kung nakita ninyo yung mga ekipahe, mga electronic gadgets na ginamit ng mga love scam operators sa ilalim ng Pogo, previously Pogo, yun ang ginagamit ngayon ng mga operators nitong mga vloggers, mga trolls, mga influencers. Hindi na kagaya nung araw na kanya-kanya, kagaya ng napakinggan ninyo, nagsusolo siya, kumukuha lang siya ng feed galing sa kung sinong mother unit nila. Ngayon, it is one huge organization. At yung isang tao, hindi lamang isang cellphone ang kanyang gamit na. Meron na siyang buong-buo na netweb of iPhones or smartphones. Meron silang tinatawag na SIM banks. Ayon dito sa Oxford Internet Institute. Yung mga vloggers dyan sa Pilipinas, under the employ of an international organization like the Chinese Communist Party that courses through political dynasties, gumagamit na ito, ang tawag nila phone farms. Phone farms. Kagaya ng operasyon ng mga love scammers na dati previously mga pogo operations dyan sa bansa. Hindi ko nga alam ang mga functions nito. SIM banks, GSM modem banks, smartphones banks. Hindi ko alam ang mga terminologies na ito eh. Pero sa explanation na pinaliwanag dito ng Digital Internet Institute, sabi nila, Oxford, sabi nila, eto isang kwarto, isang gusali, the whole floor, nandoon ang daan-daan ng mga telepono. Naandyan ang sandamakmak na mga SIM banks or SIM cards. Ang na-imagine ko lamang dyan, yung operasyon ng mga love scam na ibinuyang-yang ng ating PAOK, na dating operasyon ng Pogo. Sabi ng Oxford, eto mismo ganyan ang operasyon ngayon, ganyang kalaki ang operasyon ngayon itong mga troll farms na ito na may operasyon dyan sa Pilipinas. Ito ay
hindi nakikita ng tao. Sabagat ang mga nakikita lamang natin yung mga nasa dulo. Sila yung mga trolls na naandyan naglalathala ng kung ano dyan sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram at kung saan-saan pa. Ang hindi natin nakikita ang well-oiled, well-organized na organisasyon ng mga ito. Bakit? Bakit ito ay binubusbusan ng sandamakmak na pera? At bakit mahalaga sa kanila ang mga trolls, mga vloggers, mga influencers na ito? Especially sa Pilipinas na namamayagpag ang mga political dynasties. Ang epekto nito, pinag-usapan natin last week. Yun ang isa sa mga epekto, flood control projects na ito. Epekto ng family dynasties, sabagat walang kakalabit diyan, sabagat kontrolado ng congressman, kontrolado ng senador na nabibilang sa dynasty na hawak ang kanyang mga teritoryo. Kung Camarines Sur, iisa lamang na dynasty riyan. Ilocos, Mindanao, Davao, isa lamang ang mga dynasties riyan. Kaya nakamamayagpag. Go back doon sa aking issue natin last Saturday. Political weaponization. Ngayon, ito ang mga ginagamit, ang mga trolls, ang mga vloggers, ang mga influencers ng mga political dynasties na ito. Natatandaan ninyo, ito umusbong dyan sa Pilipinas ang malawakang paggamit ng mga political propagandistas na ito, mga trolls, vloggers, nung pumasok sa National Theater si Rodrigo Duterte. Bakit? Sabagat matagal na siyang may influensya ng China even long before sa kanyang aspirasyon bilang presidente. Diyan sa Davao, meron na siyang direct connection sa Chinese Communist Party. Natatandaan ninyo, may sarili siyang embahada ng China diyan sa Davao. Matagal na. At matagal na siyang may direct connection sa Partido ng Komunista ng China. Natatandaan ninyo mga conduit niya, Michael Yang, Dennis Uy, lahat mga naluklok sa mga sensitibong pwesto sa gobyerno. Naandyan ang National Grid Power Corporation na kanyang ibinigay na sa kamay ng China. Chinese Communist Party ang nagpapatakbo ng elektrisidad diyan sa Pilipinas. National Grid Power Corporation. Ang lahat ng mga ito ay because of political dynasty through Rodrigo Duterte. Weaponization of these trolls, vloggers and influencers by the political dynasties. Sabi ko na nga, nagsimula ito dyan sa Pilipinas sa koneksyon ni Rodrigo Duterte sa China. Alam ninyong may political clout ang China kay Duterte. In fact, pumirma sila ng kasunduan with PDP Laban at Maysug na iisa lamang ang kanilang kilos. At yung mga vloggers na ito, organisasyon ng mga vloggers, trolls, and influencers, ay galing ang idea sa China. Kaya nga well-organized yung kanyang mga trolls dyan sa bansa. Sa 2016 elections, nakita natin ang epekto. Natatandaan ninyo mga pangalan? Anong pangalan noong abogado? Trixie Cruz Angeles. There you are. Natatandaan ninyo si Nick Gabunado. Sila mga unang organizers ng mga well-structured trolls, vloggers, troll farms, and influencers. Natatandaan ninyo yung kanyang ginawa pang ASEC. Mokauson. Ito ang epekto ng well-organized at politically weaponized na mga vloggers diyan sa bansa. Ayon sa mga fact-checkers natin at sa mga watchdogs, merong matinding structural organization ng mga grupo na ito. From the top, yung financier,
In the case of Philippine vloggers, directly and indirectly, ang funding dyan galing sa Chinese Communist Party sa magitan ng kanilang embahada dyan sa Pilipinas. And then channeled to the political dynasties in the country. And from there, down the line, naandyan na ang organisasyon ng mga trolls, ng mga vloggers at mga influencers. Sabi ng University of Oxford, sabi nila, diyan sa Pilipinas, pattern dito sa International Bloggers Group na iisa lamang ang pinanggagalingan, ang Chinese Communist Party. Sabi nila, merong tinatawag na hierarchical structure. Hierarchy. Kumbaga, talagang well-organized. Kung sa Philippine government, meron tayong presidente, meron tayong vice-presidente, may iba't ibang equal branches of government. Ito ngayon ang ina-apply. Sabi ito ng University of Oxford, diyan sa Pilipinas. Unang-unang structure nito sa itaas, of course, pera para gumalaw. Saan galing ang pera? Merong kontribusyon galing sa mainland China, may kontribusyon galing sa mga politiko, may kontribusyon, what's this? Sa mga Chinese dummies businesses diyan sa Pilipinas. Yan ay mga pag-aaral galing sa financier, pababa, naandyan ang mga PR strategists. Ito yung mga nagpaplano. Naalala ninyo si Nick Gabunado. Sa early age ng influensya ng mga vlogger sa Pilipinas, si Nick Gabunado, dating ABS-CBN account executive, ang bumuo ng mga troll farms para kay Duterte diyan sa Pilipinas. So nandiyan ang PR na nagsasagawa ng analysis, research, strategy, yun. Sa sunod niya, naandyan ang mga influencers for hire. Yung first rank, diyan sa Pilipinas, natatandaan ninyo, naandyan si Trixie, naandyan si Mocha Uson, at kung sino-sino pa na mga ka-level nito. Sa ibaba nito, ang production team. Ano ang gawa ng mga production team na ito? Sila ang mga gumagawa ng mga write-up, mga writers, kumbaga sa newsroom. Gumagawa ng mga script na kanilang ipamamahagi sa down the line. And then, sa ibaba nito, ito na mga napapanood ninyo sa YouTube, sa Instagram, sa TikTok. TikTok, number 1 na ginagamit nila ngayon. TikTok, Facebook, etc. Sila ang mga commentators, mga manipulators. Kung may mga kagaya nitong mga issue ni Duterte ngayon sa Hague, kung may mga bumabanat dito, sila ang didepensa, sila ang atake. Sila ang attack dog. Sila ang mga manipulators. And then, sa ibaba nito, meron silang mga sekundaryo. Yung sinasabi dito sa, ano ba yung sabi ng isang komentarista natin dito? Sabi nila, ito yung mga pipitsugin. Okay, pakinggan natin ito. Sila yung mga pipitsugin na mga bloggers sa ibaba ng level ni mga ninasasot, nina Banat Bay at kung sino pa. Sa ibaba nito, ito yung mga sinasabi nitong sina Gilier. Pakinggan natin sandali. Ako yung dating nag-witness against kay Trillanes. Tapos pinakuha ako nila Senator Bongo, dinala dito sa Davao. So yun ang reasons kung bakit nakapasok sa grupo talaga nila. Dati kasi, sir, actually, kilala talaga ako na yung businesswoman talaga sa Panabo. Dati meron akong bus company na yung Giro Jan Transport. Hindi kasi ako natututo na nabiktima na rin ako dito sa Davao ng extortion ng pinsan ni Senator Bongo na dating regional director sa LTFRB. Yun nga, napasok-pasok ako sa politika, naging rason na yun nga, na umabot na ako sa ganun. Kasi nagbablog-vlog din ako. Yun lang pong time na yun nga gusto nila ipasali si Mayor Leni Robredo na hindi ako pumayag. At yun din yung sinuggest nila kay Dicoy dati.
produkto rin nila si Bicoy. Actually, si Bicoy, parang ang feeling ko nga lang kung ano yung sinabi ko, yun lang din ang sinunod niya. May personal knowledge ako na sinabi niya sa akin na naguguluhan na siya kasi pinasali yung pare, pinasali si Larissa Hontiveros, pinasali si Lini Robredo. Kaya sinabi ko, ay talagang mahihirapan ka niyan. Kasi hindi yun totoo. Inoferan siya ng 3 million. Yung nandun na po ako sa kanila, sir, most especially nung naipasok ako kay Sir Sunny Binaventura, inander ako sa kay Dante Giran, yung NBI Dante Giran at saka kay Eric Nestor. Dati kasi, yung sa mga intel-intel, o ano yung mga ano doon, pinapasali nila ako. So, yun nga, pinapadalahan ako ng allowance na 40,000 buwan-buwan. Galing yan, dinadaan nila sa NBI yung 40,000. Yang tinig pong yan ay tinig ni Guillermo Lilac Barrido. Napakinggan ninyo, may negosyante siya pero nadaw-daw sa politika, naging vlogger, naging influencer. Sabi rito ng pinagsanib na research ng Reuters at saka ng Sayabra investigation, etong mga influencers na ito na pinatatakbo ng mga international organizations, in the case of the Philippines, yung mga political dynasties, notably Rodrigo Duterte dynasty. Ayon dito sa Reuters at saka sa Sayabra, ayon sa kanila, ang promotion nitong mga ito, 1/3 ng account nila, nitong mga vloggers na ito. Mga pro-Duterte narratives ang kanilang focus. Inauthentic, mga kasinungalingan, mga fake bilang bahagi ng kanilang coordinated digital warfare. Kung makikita ninyo mga kababayan sa TikTok ngayon, sa Instagram, lalong-lalo na sa Instagram at TikTok, hindi masyado sa Facebook at saka sa YouTube. Yung mga shorties, kung tawagin natin, mga 1 minute, 2 minutes, makikita ninyo riyan kung masinop ang pananaliksik ninyo. Mapupunan ninyo na yung sinabi ng isang vlogger, pareho ng sinabi ng isa, pareho ng sinabi ng isa, pareho ng sinabi ng isa. Sabagat meron nga silang structural organization dito na ang mga napapakinggan lamang ninyo ay itong mga nasa lower level ng kanilang structure. From the upper higher ups hanggang sa pinakang mababa, ang mga ito napakinggan ninyo yung tinig kanina ng vlogger. May pamilya akong pinakakain. Kaya alam kong mali ang aking ginagawa. Kasi malaki ang bayad sa akin. Magkaano ang binabayad sa mga ito? Mocha Olson, for example. 250,000. 1,000,000. Depende sa klema ng panahon, noong election time, after election time, 1,000,000 isang buwan. Dito sa mga matataas ang pwesto na ito. Yung mga iba, average, from 500,000 to 1 million, yung mga nakapakinggan ninyo kanina, kagaya noong na yung may pamilya kong binubuhay, 50,000. Philippine money ang pinag-uusapan natin riyan. Sino ang tatalikod dito sa 50,000? Sure money. Pagbukas mo sa umaga ng yung bank account, nakita mo sa iPhone mo, bayad na. 50,000. Average. Lucrative work. Wala kang gagawin kundi magsinungaling lamang, depende sa dikta na yung dinodiyos na political dynasty. 50,000 to 100,000 per regular, ang tawag nila ron, ordinaryo, regular na mga trolls, mga vloggers na ito. Bakit nagkakaganyan itong ating kapaligiran? Again,
two factors, sabi ng mga research studies na ito na kinuna natin ng mga informasyon from aid data, from Democratic Erosion Consortium, Verifiles, Agence France Presse, Oxford, Sayabra, etc. Napakarami nila. Sabi nila, itong lucrative business na ito ng mga vloggers, kalawang na sumisira, blueprint of disinformation, blueprint of hate and destruction of democracy diyan sa Pilipinas. Bakit bumabayad ng 50,000, 100,000 dun sa mga regular members, 500,000 to 1 million dun sa mga top brass? Bakit? Saan galing ang pera nito? Sa mga research na mga nakuha natin, foreign interference. In the case of the Philippines, number one na bumabayad ng matindirian, Chinese Communist Party. Saan na pupunta? Either directo dito sa mga organisasyon na ito o sa mga political dynasties na may clout, may relasyon sa Chinese Communist Party. Ayon dito sa report na tinanggap natin, natatandaan ninyo noong, I think, January? Noong si Mr. Tolentino, Antonio Tolentino ba ang first name ba noon? Si Senator Tolentino, kung natatandaan ninyo. You remember the word infinitus or infinite as marketing solutions? Eto huli. Nagbabayad, binayaran ng Chinese Communist Party sa magitan ng Embahada ng China sa Pilipinas. Nagbayad ng 1 million para lamang sa mga vloggers na ito. Designed to spread pro-Beijing narratives, particularly regarding the West Philippine Sea, and target anti-Chinese personalities. Ito number one, basic. 1 million infinite as marketing solutions. Number one target, yung operasyon ng China sa West Philippine Sea. Ang mga vloggers, mga Pilipino. Sino ang mga vloggers na ito? Pro-Duterte vloggers ang lahat ng mga ito. 10,000 fake accounts. 10,000 fake accounts. Ang lumaganap riyan sa Pilipinas galing sa pera na ito na bigay ng Chinese Communist Party. 10,000 fake accounts diyan lamang sa Pilipinas. Hindi pa kasama riyan, by the way, I don't know, yung propaganda laban sa mga kalaban ni Rodrigo Duterte. Always remember yung tie-up ng Chinese Communist Party sa PDP laban. So ito pong role ng Beijing diyan sa Pilipinas ay matindi at malakas ang clout. The Chinese embassy paid 930,000 to be exact. Philippine money. Infinite as marketing para sa mga troll farms sa Pilipinas. Dahilan dito sa epekto nitong mga fake news disseminators na ito, mga kababayan ko. Nanganganib ang ating bansa, kagaya nga ng sabi natin sa ating titulo, mga trolls, mga vloggers, mga influencers, sila ang blueprint. Sila ang master sheet ng disinformation format. Sila ang nasa front line ng pagsira, pagpalaganap ng galit, hate, pagsira ng pundasyon ng demokrasya sa Pilipinas. At ngayon pa man, this early,
nakikita na natin ang epekto nito. Coupled by the expose of Mr. Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mahiya naman kayo. Sa mga evaluations, maging nitong mga research groups na ito, they found out na sincero ang presidente, Ferdinand Marcos Jr., sa kanyang adikain na linisin ang Pilipinas laban sa korupsyon. In spite of the fact na meron din siyang pagkakasala sa taong bayan. Sa kabila nito ay kanyang pinagpilitan ang issue na i-expose, ilabas, ihantad ang talamak ng korupsyon sa bansa. Mahiya namang kayo. To the extent na meron siyang bahagi ng panganib na maaaring kaabutan, kagaya ng akala ninyo, tahimik si Sara Duterte. Nope. Medyo nagtakip muna siya ng tabing para hindi yung kanyang muka nasa frontline. Pero ang kanyang galamay, ang kanyang mga tentacles ay gumagapa ngayon sa magitan ng mga trolls, mga vloggers at mga influencers. So dahilan sa kasamaan ng mga nagaganap sa paligid, ngayon mababanggit na natin yung mga rallies bukas, yung mga rallies noong every Friday, yung rally noong 21 of September, yung mga rallying darating pa, lahat ng mga ito ay mga destabilizing factors na yumayanig sa demokrasya ng bansa. Isama natin itong mga rallies na ito dito sa trolls, vloggers, and influencers. Nakikita ninyo ang influensya nitong mga vloggers na ito, mga trolls na ito, dito sa mga susunod na babanggitin ko sa inyo. Dahilan sa confusion sa pagkakagulo ngayon ng mga nagaganap sa paligid natin at sa influensya nitong mga trolls, mga vloggers, mga influencers na ito na sumusunod sa kanilang blueprint ng disinformation campaign, ng pagpapalaganap ng hate at ang suporta sa destruction of democracy. Nakikita ninyo ang epekto ngayon sa ating kapaligiran. Tingnan na lamang ninyo ang impact, ang tama na mga disinformation plus confusion sa ating demokrasya at sa national security ng bansa. Kanina may mga nabanggit akong mga terminolohiya, consensus caretaker, caretaker government, transition council, resign all, reconfigure, lahat ng ito ay produkto ng impact ng disinformation, ng influence ng political dynasties sa demokrasya and most especially sa security ng Pilipinas. Hindi sa akin lang nanggagaling yung mga issues na yan. Galing yan sa mga agencies, research organizations, mga extensive studies na nabanggit ko na kanina ang mga sources natin. Impact on democracy and national security. Because of the spread of coordinated disinformation. Research study ito Ito ay palagay ko naman may kopya na nito ang ating intelligence dyan sa Pilipinas. The spread of coordinated disinformation creates echo chambers, distorts public perception of reality, and has led to real-world harm, including intense online harassment, threats against journalists and activists, and red tagging. Ito po ang mga findings nila sa mga nagaganap sa kasalukuyan. Hindi ito old data, ito'y ngayon. Sa influensya ng political dynasty, sa funding ng Chinese Communist Party, at sa bungangera ng mga trolls,
vloggers and influencers. Ito ang mga nagaganap sa ating bansa diyan sa Pilipinas ngayon. Sabi nga ng isang research, it is a dangerous shift. Yung propaganda as a national security threat sa Pilipinas is very imminent. In fact, etong isang napuna kong pangalan dito, Dindo Manhit. Sabi niya, even ranking government officials have warned that these networks aligned with Rodrigo Duterte camp now constitute a national security risk. Alin ito? Meron tayo riyan, mga ex-generals. Pag-uusapan natin maya-maya yan. May oras pa tayo. Meron tayo mga ex-generals. Sabi ni Dindo Manhit, ito ay isang research personality rin ito na may koneksyon sa mga intelligence organizations at mga research institutes. Sabi niya, ito, isa sa mga panganib na yumayanig sa demokrasya ng Pilipinas ngayon ay itong mga kampo na nakasandal sa grupo ni Rodrigo Duterte, national security risk. In fact, kung natatandaan ninyo, maging yung I was informed na babalik sa mandato ni Bongbong Marcos si dating PNP chief Nicolas Torres III. Merong ibibigay daw sa kanya na importanteng pwesto ngayon. Mismo siya ay nagpahayag nung panahon na kanyang pinagsikapang maging bahagi ng pag-aresto kay Rodrigo Duterte na ang grupo nito ang panganib sa demokrasya ng bansa, including yung hindi religious, yung kulto ni Apollo Kibuloy. Natatandaan ko tuloy si Congressman David Juarez, yung kanyang anong tawag niyan, digital warfare issue, na kung saan ay nagbigay din siya ng babala sa ating pamahalaan, sa mga mamamayan natin, sa efekto ng Chinese Communist Party ang kilusan ito dyan sa Pilipinas. An attack on democratic stability of the country. In fact, ayon dito sa ayon dito sa research work nitong Verifiles and Agence Press France or France Press, ayon sa kanila, etong mga grupo natin ngayon na kailangan bantayan, mga grupo na kung saan ay nagsusulong ng pag-atake sa istabilidad ng demokrasya ng bansa, dapat nating kilalanin at dapat nating iwasan at dapat nating isumbong sa Pangulo, sabagat sila ang mga sources ng defamatory, malicious, false statements, coordinated propaganda with malice, etc., etc. Ang dami nitong listahan na binanggit dito sa report. Babala sa mga Pilipino, attacked on democratic stability. Ang mga ito ay gumagamit ng mga taong may mga influensyas. Again, ang Chinese Communist Party, ang mga dynasty sa Pilipinas, ito ang mga kasangkapan nila upang mapalaganap ang destabilisasyon sa bansa. At sino ang mga ito? Ito po yung mga sinabi ko sa inyo kanina, mga bagay na kailangan bantayan natin, what we should do. Ano ang mga kailangang hakbang na gawin natin? Bantayan natin, alamin, kilalanin ang mga destabilizers na ito na kumakasangkapan sa mga trolls, sa mga vloggers, sa mga influencers. Sino ang mga ito?
Ito ngayon yung mga dating general natin. Ano ang kanilang gusto? Civil military junta. Ito na ngayon ang epekto ng mga misinformation, disinformation, fake news na pinalalaganap all throughout the country to influence the brains of the Filipinos. Mga trolls, mga vloggers, mga influencers in connivance and in support of the anti-government forces. Civil military junta. Sinong namumuno sa grupo na ito? Para sa inyong impormasyon, mga kapitbahay, retired Philippine Air Force General Romeo Pocis. Last Saturday, nabanggit na natin ang mga impormasyon na may kaugnayan dito. Siya ang mga babantayan natin bukas sabagat nais nilang pumasok sa mga lehitimong organisasyon ng simbahan. Ito ang mga grupo na nais na magtatag ng civil military junta. Pabagsakin ang administrasyon ni Marcos at iluklok sa pwesto ang mga dating militar. Nais na mamuno ni retired Philippine Air Force General Romeo Pocis. Matagal na may koneksyon ito kay Rodrigo Duterte sabagat sa ilalim ng administrasyon ni Duterte na mayagpag siya sa pagtaas ng pwesto sa gobyerno sa ilalim ng administrasyon ni DU30. And then of course, naandyan ang kanyang alalay. Dati ring retired Philippine Army Colonel Segundo Metran Jr. Ito ay numero unong pro-China. Siya ang co-organizer ng United People's Initiative or UPI na binuo formal ni Romeo Pocis. Siya ang taga-alalay. Meron din silang head ng mga vloggers nila na umi-influensya sa mga trolls, sa mga vloggers at mga influencers na nais pabagsakin ang gobyerno ni Marcos, i-destabilize ang demokrasya ng bansa. Ito'y walang iba kundi si retired General Laksamana Macanas or Macanyas. Macanyas or Macanas. Siya ang namumuno sa mga vloggers na ito. And then of course, natatandaan ninyo si De Leon, General Orlando De Leon. Retirado rin ito. Siya ang numero unong proponent ng China advances sa West Philippine Sea. Binabanatan nito ang Amerika na ginagawa raw puppet ang Pilipinas upang labanan ng China sa West Philippine Sea. Mga flowery words ang ginagamit nito in favor of the Chinese Communist Party. And of course, another Duterte general retired, yung naging tagabitbit na mga maleta ng pera ng inyong Vice Presidente Sara Duterte. Mangolekta sa mga bangko para sa 125 million na pera, intelligence fund ni Sara. Mangolekta na mga pera doon sa mga kung ano-anong mga pagkain ng mga pangalan na peke sa mga fundings, intelligence fund ng Department of Education and Office of the Vice President. Si Mr. Coronel Raymond Dante La Chica. 125 million? 80 million? Siya ang tagabitbit ng maleta. Siya ang tagakuha ng pera. Natatandaan ninyo yung mga pahayag ni na Leonardo at saka ni sino pa yung babae? Ito ang tagabitbit. At maraming iba pa. Ang kanilang mga isinusulong ngayon na i-destabilize ang gobyerno at kanilang palitan ng kanilang grupo, civil military junta. Kanina nababanggit ko sa inyo yung mga grupo-grupo. Next, we have the consensus caretaker. Consensus caretaker.
Eto naman, yung mga grupo ng mga influensyadong mga negosyanteng mga Chinese diyan sa Pilipinas. Ang karamihan dito ay may mga funding galing sa Chinese Communist Party government. Ang iba rito ay mga partner ng mga miyembro ng Politburo ng Chinese Communist Party government. Ito yung mga Chinese business groups na noong isang araw nagpahayag na gusto nilang magkaroon, alisin ang gobyerno ni Marcos, magtatag ng consensus caretaker. Nais nilang mamuno rito si Ramon Ang ng San Miguel Corporation. Kaagad naman na dumistansya si Ang, sabi nila, oops, hindi ako kasama riyan. Ang akin, okay na sa akin yung mga ginagawa ko sa ilalim ng administrasyon ni Marcos. Hindi ako kasama sa inyong panukala na buwagin ng administrasyon ni Marcos, magtatag ng consensus caretaker sa ilalim ng pamumuno ng mga Chinese-blooded na mga elite influential Chinese businessmen diyan sa Pilipinas. Yan ang sinasabi ko. Bahagi yan ng political dynasty. Ang mga inchik na ito ay may mga kunayban, may mga conduit sa mga political dynasty sa bansa. Ngayon, ang akala nila meron na silang kapangyarihan. May lakas. Sabagat kontrolado nila ang ekonomiya ng bansa. Yung mga high-rise riyan sa kanilang kamay nakasalalay. And I've been warning you dito sa influensya ng mga Chinese diyan sa Pilipinas for a long, long time. Bahagi ng pera na itinatayo riyan galing sa Chinese Communist Party. Ngayon may lakas loob sila na sabihin na okay, tanggalin natin ang gobyerno ni Marcos, ipalit natin ang consensus caretaker. Si Mr. Ramon ang gawin nating presidente. At hindi lamang yan, because of the trolls, the vloggers, and influencers na malawak ang influensya, ang blueprint of disinformation nila. Malawak ang kanilang naaabot sa paghasik ng galit, ng confusion, pagkalito sa taong bayan. Malakas ang influensya nila na yanigin ang demokrasya ng bansa. Kaya may mga taong naniwala sa kanila, kaya ito, kanya-kanya ang mga panukala. Ano nga ba yun? Civil-military junta ng mga grupo na lumapit na. Lumapit na ito sa mga politiko. Lumapit na sa mga active military men. Lumapit na mismo kay Armed Forces Chief. Gusto nilang magkaroon ng military junta. Civil-military junta. Sa panig ng mga Chinese, consensus caretaker. Meron pang iba. Etong mga politiko natin, caretaker government ang kanila naman. Yung iba naman, transition council. Nakikita at naririnig din nyo sa mga kalsada ang sigaw ng mga ito. Yung mga grupo naman ni Chavez Singson, resign all. Yung mga grupo naman ng mga tahimik na mga PNP, PDP, laban. Grupo ng maisog. Ang gusto nila, resign all. Yung iba naman, reconfigure. Ito yung mga nandyan sa kalsada. May mga daladalang mga bandereta at mga trampolina na may mga disenyo ng Chinese Communist Party. Iba't ibang mga kilusan, mga kababayan ko. Trying to change the people in the government. Circumventing and bypassing the Constitution of the Philippines. All because of the confusion brought about by this information and funding from the Chinese government and from political dynasties in the country. Marami ang mga gumagalaw ngayon, marami ang mga kumikilos ngayon dahilan sa kalituhan
All because pinakikinggan nila ang disinformation, naniniwala sila sa disinformation, naniniwala sila sa mga katarantaduhan dahilan sa pagkagahaman sa pera from the political dynasties and from the Chinese government. Kaya tayong mga mamamayan, tayong mga Pinoy, medyo ingat tayo bayan kong minamahal. Ang magagawa natin riyan ay pilitin natin na ipalaganap ang ating tunay na kaalaman. Pilitin natin ang mga bagay na maitutuwid ang mga disinformation, maitutuwid ang mga destabilizing rhetorics and campaigns by the anti-government forces. Hold the line, sabi na nga, hold the line against the blueprint of hate. Etong mga smear campaign, hindi ito ordinaryo, this is a politically motivated campaign. Ito'y sintomas din ng sakit ng ating mga political dynasties na naglalaway ng husto na maikontrol ang kanilang mga nasa sakupang mga lugar. Ito mga propagandista na ito na may partisipasyon sa synchronized anong tawag nun, sabi ng Oxford, synchronized swimming of filth. Kumbaga'y nagkakaisang mga ito na lumangoy sa dumi, sa pusale, wasakin lamang ang gobyerno ng Pilipinas. They are paid operators. Ang mga ito'y nagtatampisaw sa busilak, makintab na panghihikayat ng mga demonyo na laban sa ating demokrasya, laban sa ating prinsipyo ng kalayaan diyan sa bansa. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. At yan ang ating insights, mga kababayan. Kaagapay po ang inyong panglingkod. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Dito lamang yan sa ating Fun Saturday. Fun Saturday Live! Saturday Live! Saturday Live! Alam mo nawala mga ako dito sa naging vice-presidente ninyo. Si, anong tawag ninyo? Leni Robredo. Gawa nang wala na siya sa national scene, ha? Wala na siya sa national limelight, kung tawagin natin. Wala na. Localized ang kanyang influence sa Naga bilang alkalde. Matakay mo pinagkaisahan ito nung isang araw. Nabasa ko ito napanood ko sa TikTok, I think sa Instagram, at saka doon mga sa Reels. Nagkaisa itong ilang mga vloggers na banatan si Leni Robredo. Ayon dito sa pananaliksik na nakita natin, it is because may kilusan ngayon ang mga anong tawag nila, pinklawan, na gusto nilang isulong si Leni Robredo uli bilang presidente sa 2028. Ang aga pa, 2025 lang ngayon. 2028, more than 2 years from now. Pero itong mga pro-Duterte diehards and anti-democracy sa Pilipinas, nagkaisa. At ang aking pagkakaalam ay galing ang kanilang funding, ang kanilang mga materials sa grupo ni Sara Duterte. Banata ng husto si Leni Robredo, kagaya ni Coco Locoy. Sabi ni Coco Locoy, bakit parang namumroblema ka, Leni? Pare-pareho sila ng pinansin, ha? Yung parang pagkahagard, pagkapagod sa mukha ni Robredo.
Sinugundahan ni Tio Moreno. Tandaan ninyo mga pangalan, ito'y mga pusakal na Pro Duterte Group from way back 2015-2016. Coco Locoy, Tio Moreno, sabi niya, Robredo says some PNP assets are the top drug personalities. Mga fake news, ha? At bumanat naman si Sas Rogando Saso. Tandaan niyo mga pangalan, mga pusikit, pusakal na mga Pro Duterte ito. Grabe na ang itsura talaga ni Lenny ngayon. And then bumanat naman si Joey Devevre. I don't know how to pronounce his name. Banat naman, asset ng PNP sa Naga. Si Lenny. Lahat ng mga ito, iisa lang ang tumbok nila. At ito ay hindi lamang miminsan, ha? Consistent na ito, may anti-Lenny Robredo na campaign ang mga ito. For what? Yaan ang kampanya ngayon na ayon sa ating informante, ang mga ito ay utos ni Sara sabagat ang kanyang pananaw, ito ang makakalaban niya sa 2028. Politically motivated distraction campaign. Ingat lamang tayo mga kababayan. Ingat lamang tayo. DDS. Pag-ingatan natin. Ang importante, mahalin natin ang ating bansa. Puso ko sa bayan ko. At importante, ang tinig natin ay mangibabaw laban sa kasinungalingan. Dinig ng Pilipino para sa Pilipino. Gumawa tayo ng ating paglilingkod sa bayan sa pagitan ng katotohanan. Public service. Well, balik tayo sa ating FSL last segment. Mga